A map projection is an organic system or parallel and meridian used as a basis for drawing a map on a flat surface. Thank you very much, Mr. Miguel. So, ang map projection is a system. Ito yung system na ginagamit para ma-transfer yung mga information or yung mga different information na nasa globe, ililipat siya into map. Kumbaga, pinoproject nila they are using different parallels like regions. Kumbaga, pag ginamit nila ito yung mga parallels into map, is may iba yung kanilang yung style. May iba yung style nila kasi nga, magkakaroon tayo ng distortion. Kasi nga, kapag, di ba, syempre, ang globe is three-dimensional. So, kapag ginamit natin siya ng map projection is, may ililipat yun, ipoproject siya into the flat map. So, katingin nyo, ano ba yung nagiging problem in terms of making map? Ano ba yung nagiging problem ng mga map maker in terms of the map projection? Yes, Miss Balita? Sa tingin ko kapag itatransfer yung 3D into map or yung flat, hindi siya sobrang accurate. Kumbaga, syempre, kapag 3D, parang totoo talaga yung nakikita. While pag flat, pag ginamit na siya doon, may mga sukat na hindi sobrang tugma dun sa amin. So, thank you very much, Miss Balita. So, tama si Miss Balita. Of course, kapag nilipat mo, kapag pinroject mo yung globe into the flat map, syempre maraming mababago dyan. And magkakaroon tayo ng mga pagkakaiba ng distance, ng area. So, dito, kaya very essential yung map projection. Kasi sa projection is, meron tayong ginagawang way para maging accurate yung different information from globe into flat map. So, sinabi kanina ni Miss Balita, ang nagiging problems in terms of the accurate areas. Kasi nga, two-dimensional ang flat map. And then the other one naman, ang globe naman is three-dimensional. So, may hirapan tayo maglipat. Katulad na lang ng ating subject sa technology, which is the diorama, and then the blackboard. Diba? Ang blackboard, two-dimensional. Then ang diorama naman is three-dimensional. So, same as the map in the globe. So, kapag ililipat mo nga naman yung mga information mo, magkakaroon tayo ng distortion. Kumbaga, mababago yung phase, mababago yung distance. So, pero meron tayong ginagamit na map projection. Ito yung map projection, siya ay nagbibigay ng accurate phase. So, meron lang siya mga specific na mapa na kung saan ito yung mga kailangan natin. For example, ang kailangan is the area. So, meron po tayong specific map projection for that. So, kanina nga sinabi ko, kaya very important ang projection kasi nakaka-help siya para bibigyan ng accurate na information yung gusto mong ilipat from globe into the flat map. So, bago natin alamin kung yung about sa globe. So, sa tingin nyo, bakit kaya mostly ang school ang ginagamit is flat map? At like, hindi globe. Yes, Mr. Balmes? At pagbuhay ng mas natin tayo lagi sa pagkakalaki. Kung mamalit sa globe naman tayo ay pangit siya gamitin sa kahit na pilong at map. So, thank you very much. So, according to Mr. Balmes, is natutupi ang flat map, kaya siya mostly ginagamit siya for school. So, ano nga ba yung magiging disadvantage ng mga flat map? Ano tingin niyo kayo as a future educator, as a social studies, ano ba yung nagiging disadvantage ng flat map sa ating pag-aaral? Guess, Miss Orense? Ikaw, as a social studies major, ano yung nagiging disadvantage ng flat map sa ating pag-aaral? So, ang nagiging disadvantage ng flat map ay, for example, is yung sa macroeconomics natin. Kahit ituro natin kay Sir yung tamang pag-ikot ng barko dun sa Ay, pangapit dito. sa dagat, ay hindi niya maintindihan or hindi niya magets kasi ang na-imagine niya siguro is yung pabilog. Kasi kung bakit daw iikot ng ganun, may malayo, bakit na hindi dito. Eh, sa atin kasi, ano na natin, intindi na natin yung daan or kung gaano siya kalayo or kaliit. Kasi, napag-aralan na natin, nakita na natin doon
of Earth. Pero sabi dito, it globe has shortcomings. So, which means may mga problems. Kaya, mostly ang ginagamit ng mga school is flat maps daw. Sa tingin mo, may mga nagiging problem kaya in terms of using globe. Yes, please, hindi mo masaya si Sita. Sa tingin mo, ano kayo nagiging problem ng globe kahit hindi siya nag-gamit sa school? Kasi hindi naman pwedeng dalhin ang ibang Tingin ko na kasi iba't iba naman globe na yung malalaki na hindi pwedeng dalhin. Kasi yung iba kasi parang representation lang yung maliit, parang hindi siya kompleto yung nilalang. So, thank you very much, Miss Sitarin. So, according to Miss Sitarin is meron mga globe na malaki na mahirap dalhin. And meron namang pag maliit naman is hindi naman kompleto ang information. So, the first one is tama, si Miss Sitarin is we can see only one side of globe at a time. So, which means, di ba, kapag globe, kailangan mo siyang i-rotate. So, parang kapag sa face mo lang siya makikita, so pag gusto mo siyang balikan, kailangan mong i-gulog ulit. So, very ano siya, very hassle. Kumbaga, hindi mo siya, unlike sa map is kahit hindi mo siya i-flip or like, hindi na siya makikita mo lahat yung information. So, the other one naman is globe is on, yung sinabi ni Miss Sitarin, tama si Miss Sitarin, is too small scale for many purposes. Of course, diba, kanina pinakita yung different types of maps. Kumbaga, makikita mo yung sa weather, makikita mo yung sa mga, sa economics, sa, yes, Miss, nakita, thank you, give the different. There are different kinds of map wherein kaya nga hindi, the globe is too small as a scale kasi hindi na mapapakita yung iba't ibang uri ng mapa na kailangan mo makita. For example, you want to see the economic map, the travel map, the special map, or even the vegetation or the cultural map that has different features wherein hindi mo pwede ilagay sa isa lamang globe. Yes, thank you very much, Miss Lasso. Tama si Miss Lassito, kaya hindi siya mostly ginagamit sa school. Kung mapapansin nyo is flat map yung ating ginagamit kasi siya yung mas kailangan natin. Kasi syempre, as a student, mas kailangan natin ng specific and maraming information unlike sa globe. So, next one is yung flat map. Nakasarap tayo sa globe. So, flat maps, critical paper can be folded. So, ito yung advantage. So, ito yung sinasabi na kung bakit ito yung ginagamit ng mga tao mostly in our school. Carried in a pocket while globe, especially. Siyempre, malaki. Hindi, siyempre, kasi yung talaga accurate na globe, yung parang kompleto, sobrang laki nga, na hindi natin kayang dalhin. And also, ito ay pricey. Sobrang mahal, sobrang expensive. Tayo nga, pwede tayo mag-print, like, yung ginawa natin sa economics, nagpa-tarpaulin tayo, di ba? Pag globe, kaya natin i-tarpaulin yung globe, so hindi naman natin kaya i-tarpaulin. So, ito yung tama si Miss Ann, mahal ang globes. Unlike sa maps, di ba, kailangan mo a sheet of paper. Kailangan mo na ng papers, makakagawa ka na ng mapa. Like yung pinapagawa sa atin ni Sir sa geography. Di ba, nag-drawing na tayo sa bond paper, represent na natin yung mapa. So kapag sa globe, mahirap siya gawin. Naiintindihan? Yes! Naiintindihan? Yes! So ngayon is, sabi ko, di ba, ang map projection is very essential kasi nga pwede natin siyang gawin kapag ang kailangan mo lang is area, yung accurate na area. So may tinatawag na which is yung equal area or equivalent projection. So ito yung ginagamit in terms of areas. Kung accurate yung area dito, so ito ay map projection siya. Accurate yung area, pero siyempre, pag accurate yung area, may mababago sa ibang parts. Ang mababago is yung shape and direction. Kumbaga, hindi accurate, hindi na magiging accurate yung shape and direction, pero yung areas niya is accurate. So kapag ang kailangan nyo is accurate na areas and then ang kailangan nyo is yung madali lang dalhin. So pwede nyo gamitin ang equal area or equivalent projection. So ganito yung itsura niya para ma-visualize ito. So ganito yung itsura ng equal area. So ito yung ginagamit for, kunyari, ang gusto malaman ng isang tao yung pinaka-accurate na area kasi accurate yung pinapakita dito sa mapa na to. Pero hindi siya very recommended kapag ang hinahanap mo is distance, so hindi mo siya magagamit. So itong map projection na to is for area only kasi accurate siya. Naiintindihan po ba? Yes! Again, Bartolo, what do we mean by equal area projection? So, ang ginagamit yan, just based sa nakakita nyo yung accurate na size area pa rin natin yung So, thank you very much. So anong ating gagamitin kapag gusto natin ng accurate area?
ang tinatawag ito as conformal projection. Kung kanina, yung sa equal area projection, ang accurate doon is area. But, distort yung shapes and direction. Ngayon naman, is accurate yung direction dito. Pero mali yung size niya and the shape. Kumbaga kung ang ikaw as a student, kung gusto mo malaman ang accurate na direction ng isang lugar, ang pwede mong gamitin na projection is conformal projection. Kasi diba, hindi mo naman magagamit ang globe. So, pag maghahanap ka ng accurate na distance, so pwede mong gamitin itong conformal projection. So, ganito ang kanyang itsura para ma-visualize mo. So, ganyan yung kanyang itsura pa, ano siya. And then, dito is tama yung kanyang direction. So, if you're going to use pin sa pupunta ka sa lipa, and hinahanap mo yung direction ng palengke. So, pwede mong gamitin ito conformal projection. Naunawaan mo ba? Yes. Miss Sandy, ano nga po ulit kapag sinabi natin conformal projection? Pag sinabing conformal projection, kita yung kumbaga accurate na yung direction na pupuntahan. So, thank you very much. So, naintindihan mo ba? Yes. So, ano nga po yung dalawang map projection? Teka lang. Ano po, ito ay equal area projection at conformal projection. So, ano ba Pinagkaiba po nila ay ang pag-equal area projection, specific area. While the conformal projection, ito ay ang specific location na pupuntahan. Ang conformal, ano na yung conformal? Specific ano, yung specific direction or